Alright, i-she-share ko po sa inyo ang the X-curve concept. So ako nga pala si Nilo Padrilan, isang financial educator dito sa IMG at i-she-share ko sa inyo yung natutunan ko at isa to sa mga financial concept na natutunan ko sa IMG. A simple concept that help us move from financial limitation to financial freedom. The X-curve concept involves two lines that must run to opposite direction. So meron po tayong opposite life ng ating financial. So ito po yung linya pababa. Ang tinatawag dito ay responsibility line or the law of decreasing responsibilities. Ito namang linya pataas na to, ito po yung wealth line. So ito po yung money line or the law of building wealth. Ngayon, lahat naman tayo karamihan nagsisimula sa zero savings at wala naman kadalasan na bata pa lang ang laki na ng savings. Ngayon, sa pagtatrabaho natin at wala pa tayong zero savings, ay napakalaki na ng kinahaharap nating responsibilities. Ang laki-laki na ng responsibilities natin. Kaya nasa taas siya. So, financial limitation, big responsibilities, kaya magtatrabaho tayo para sa pera. Kasi yung ating income, temporary lang yan. Pero yung ating pangangailangan, tuloy-tuloy yan, unlimited yan. Hindi yan tumitigil. Yung pagkain, yung shelter, yung clothing, education, lifestyle, healthcare at saka utang. So kailangan natin magtrabaho para sa pera at syempre habang tayo ay nagtatrabaho, kailangan makaipon tayo. Mag-ipon, mag-invest, magnegosyo. So kung halimbawa zero savings tayo at ang laki ng responsibilities natin nasa 6 million para lang matugunan natin itong mga pangangailangan natin. So mag-ipon, mag-invest, and then pagdating mo ng stage 2, 'di ba, nakaipon ka na, may 2 million ka na. 'Di ba, halimbawa. Tapos yung responsibilities mo na 6 million, naging 4 million na lang. So dahil sa sipag mo, sige, kayod, ipon, invest, dumating sa point na nasa stage 3 ka na. Nakaipon ka na ng 4 million. Dahil naging matalino ka, naging financially literate ka, natutunan mo yung pag-iipon, pag-i-invest. Yung 4 million, bumaba na yung responsibilities line mo. Naging 2 million na lang. Tapos, syempre, nagnegosyo ka pa, nag-ipon, nag-invest. So, dumating sa point na 45 years old ka na, napag-aral mo na yung anak mo, tapos meron ka ng mga savings, investment. So, pagdating mo ng 55 years old, kunti na lang yung tatrabahuin mo, and then dumating sa point na magre-retire ka na, nakaipon ka na ng 6 million. 6 million kasi meron ka na ng investment, savings, tapos may negosyo. Kaya pagdating mo ng 60 years old, pagdating mo ng retirement years, ang baba na ng responsibilities mo, zero na. Bakit? Kasi meron ka ng savings, meron ka ng investment, may negosyo, pera na yung nagtatrabaho sa'yo. So, wala ka na masyadong responsibilities. Kumbaga, zero na lang. Nag-e-enjoy ka na lang sa retirement years mo. Kasi, tumaas na yung savings mo. Tumaas na yung wealth line mo. Naging 6 million na. At yung responsibilities mo, bumaba na, naging zero na. Kaya yung financial limitation mo, napunta na sa financial freedom. Yun ang gusto ng lahat ng tao. Maging financial freedom. Yung hindi ka nagigising sa umaga para magtrabaho, hindi ka na mag-a-alarm clock para gumising, para magtrabaho sa pera. Kasi meron ka ng savings nung pagtanda mo at zero responsibilities ka na. No responsibilities, money work for you na or living on investment. Permanent income, permanent needs. Food, shelter, clothing, lifestyle, healthcare, debt-free. Dapat zero utang na tayo. Tapos, yung kids, nagtatrabaho na yan.
'di ba, napagtapos na ng pag-aaral, yan ay natutulungan na tayo ng ating investment. Ano po? So, yun ang maganda. Ngayon, sa pagtatrabaho natin ay hindi natin maiiwasan yung tatlong financial risk ng ating buhay na hindi natin kontrolado. What if we die too soon dito sa panahon na 'to na nagtatrabaho tayo, 'di ba? So, paano yun? Yung pamilya mo, yung anak mo. So, kailangan natin na habang tayo nag-iipon, nag-iimbest, protektado tayo, financially protected tayo. So, kailangan may life insurance tayo or income replacement habang tayo ay nagtatrabaho, 'di ba? Ngayon, what if naman na humaba yung buhay natin, 'di ba? So, dito sa side na 'to, kailangan meron tayong investment and long-term care. Hindi lang basta savings ang meron tayo pagtanda. Kasi yung savings nauubos, pero yung investment habang tumatagal lumalago. So pagdating ng pagtanda natin, 60 years old, wala na tayong asahan nun. So kailangan, bukod sa may malaking savings tayo, may investment tayo at long-term health care. Ngayon, sa gitna ng ating buhay, merong what if we get sick, 'di ba? Hindi naman pwedeng nagtatrabaho lang tayo, tapos siyempre, what if we die too soon, what if we live too long, what if we get sick? So, hindi sapat na may PhilHealth ka, kasi discount lamang yun, at yung short-term healthcare sa ating kumpanya na provided ay hindi magagamit kapag yun ay nagretiro na. So, kailangan may healthcare pa rin tayo. So, ito yung tatlong financial risk na hindi natin mapipigilan habang tayo ay nabubuhay at nagtatrabaho. So, what if we die too soon? So, kailangan natin ng life insurance. So, what if we get sick or ma-disable tayo? So, kailangan natin ng healthcare. So, what if we live too long? So, kailangan natin ng investment. Ano? Habang tayo ay tumatanda, so may mag-aalaga pa rin sa atin yung ating ipon. Kasi tuloy-tuloy yung ating food, shelter, clothing, lifestyle. Sabihin na natin na financially freedom na tayo dito. Pero, pagdating ng araw, yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, magkakaroon din sila ng sariling pamilya. So, kailangan natin ng investment para tuloy-tuloy yung passive income natin. Ano po? So, yan. Ang tanong, nasang stage ka na? Stage 1, zero savings. Stage 2, may 2 million ka na. Or stage 3, may 4 million ka ng ipon or savings or investment. Para pagdating ng araw, stage 4 ka na, 6 million. Pera na nagtatrabaho sa'yo, meron ka ng investment, may healthcare, may life insurance, ano po, 'di ba? So, lahat naman tayo gustong pumunta sa stage 4, 6 million. Yung mapatas yung ating money line. Tapos, mapababa yung ating responsibilities. Yung, kumbaga, mawala na yung ating pagtatrabaho para sa pera. Masiro na. Pera na nagtatrabaho sa atin. Ano po? Meron na tayo living on interest or investment. Ngayon, paano natin ito magagawa? So, matutulungan tayo ng IMG. Sa IMG, meron tayong access sa healthcare, sa life insurance, at investment. Ano po? So, ang goal ng IMG is magkaroon tayo ng solid financial foundation. Simulan natin sa healthcare, magkaroon ng life insurance, ma-zero out yung utang, at magkaroon ng emergency fund at investment. Ano po? Nakita nyo itong libro na to. So, ito yon: healthcare, protection, debt management, emergency fund at investment. Ito yung solid financial foundation. Magagawa natin yan dito sa IMG. Okay? So,
Sana natutunan niyo po 'tong the X-curve concept, the opposite ng ating financial life. So, yan, zero stage pa lang tayo, stage 1. Dapat mapunta tayo sa stage 2. Kaya bilisan natin mag-ipon at mag-invest para makaipon tayo ng 2 million. So, kailangan pagtrabahuin natin yung pera natin. So, mag-aral tayo ng financial literacy. Umatid tayo sa IMG para pagdating ng araw, pag 45 years old na tayo, 50 years old na tayo, may 4 million na tayong ipon or investment or may negosyo para pagdating ng araw sa 60 years old natin, nagre-relax na lang tayo kasi may ipon at investment na tayo na 6 million. So, makakasurvive na tayo niyan para sa ating food, shelter, clothing, lifestyle, healthcare, at zero utang. At yung kids, nagtatrabaho na yan, di ba? Mga anak. So, masusuportahan na tayo ng ating savings at investment. So, financial freedom na tayo, hindi na tayo magtatrabaho pagtanda kasi pag wala tayong savings, mangyayari niya, magtatrabaho tayo habang buhay. Ang mangyayari niya, magtatrabaho tayo habang buhay para sa pera. So, ngayon pa lang, mag-ipon at mag-invest, mag-build ng solid financial foundation. So, kailangan meron tayong pay for asset, life insurance, healthcare, at investment. So, life insurance, investment, at healthcare. So, ano po, kailangan mapatas natin itong money line natin habang tayo ay bata pa. At yung ating responsibility sa mga food, shelter, clothing. So, yan, 6 million. Mapababa natin yan para zero na yan. Para pera na nagtatrabaho sa atin. Para yung financial limitation, mapunta sa financial freedom. So, yun, mag-send ka lang sa akin, be part of IMG community. Kontakin mo ako para mag-guide ka namin. At i-message mo lang yung taong nag-share nito sa'yo. Message mo yung mga IMG member. So, follow me for more and subscribe na rin. So, thank you for watching. And yun, to know more about personal finance, send me a message sa aking blue app, Nilo Padrilan Jr. Thank you for watching.